young Rodrigo Roa Duterte. Nilinaw ng bansang Australia na hindi sila pumayag na tanggapin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sakaling pagbigyan ng International Criminal Court ang kanyang interim release. Sabi naman ni Vice President Sara Duterte, hindi nakipag-ugnayan sa Australia ang mga abogado ng kanyang ama. Saksi si Darlene Cay. Para mabigyan ng interim release ang isang nakadetain sa International Criminal Court, kailangang signatory sa Rome Statute ang pagdadalang bansa at dapat payag itong tanggapin ang suspect. Sabi mismo ni Vice President Sara Duterte, isa ang Australia sa mga bansang tinitignan nilang maaaring kumupkop sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sakaling pagbigyan ng hiling niyang interim release. Australia is in the list of countries that are considered by the lawyers. Pero ang gobyerno ng Australia, nilinaw na hindi pa raw sila pumapayag na tanggapin ang dating Pangulo kung mabigyan siya ng interim release. Hindi rin daw nila ito kinokonsidera ngayon. Noong Pangulo pa si Duterte taong 2017, inirekomenda na ng Australia na paimbestigahan ang mga umano'y extrajudicial killings o EJK sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Yan ang mga insidenteng bahagi ngayon ng kasong kinakaharap niya sa ICC. Pero sabi ng bise, hindi raw nakipag-ugnayan sa Australia ang mga abogado ng dating Pangulo. I'd like to clarify that the defense team of President Duterte never reached out to the Australian government to discuss about his interim release. There is no application of former President Duterte for interim release in Australia. Ang na-mention ko lang naman sa previous interviews ko is that merong list of countries na sinulat ang defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan nila iniisip na pwedeng mag-apply ng interim release. But hindi yung lisahan na yon ay hindi in-applyan ng interim release. Sa petisyon ng kampo ni Duterte para sa interim release, may binanggit na bansa pero redacted ito o nakatakip sa bersyong inilabas sa publiko dahil ito raw ay confidential. Tinutulan naman ng prosekusyon ng hiling na interim release. Ang problema natin, maski kami sa victims po, hindi dinisclose yung redacted portions. So yung tinanggal at hindi ipinakita sa publiko sa kanilang request ay saang bansa, ano yung kondisyon, ano yung sitwasyon ni Duterte, ano yung nirereklamo niya or bakit daw. So, ang hirap, di ba, tansyahin kung hindi mo alam yon. Ang Malacanang naman, binigyang diin na hindi direktang nakikipagtulungan ng gobyerno sa ICC. Kasunod yan ang pahayag ng Justice Department na poprotektahan ang mga tetestigo laban sa dating Pangulo kasunod ng hiling ng ICC. Hindi directly makikipagtulungan sa ICC. Ang tutulungan po natin ay ang kapwa nating Pilipino na nangangailangan ng tulong para mabigyan sila ng hustisya.